At ngayong araw na ito, ginimbal po tayo ng matinding balita. Ito po yung pagkamatay nitong si Yusek Cabral. Mama, papaliwanag natin kung bakit napaka-importante na yung issue na yan pag-usapan dahil naku po, mukhang meron na namang nagtatanim ngayon. Mukhang binabaon talaga sa limot yung binhi ng korupsyon sa Pilipinas. At the same time, pag-usapan na rin natin ito yung pinakasikat pagdating sa pagsisisante. Pinakasikat na si Torre na ngayon ay isa ng traffic enforcer. Gago! Sabi nga nila, di ba mga kababayan, karma-karma lang yan. Pagkataas mo ng walang niya, ikaw ngayon ang winawalang niya. Alam mo, sa dami-dami naman ang i-appoint sa'yo, hayop yan. Ewan ko ba? Gago! Sa dami-dami ng... Hindi po natin minamaliit ang MMDA. Linawin lang po natin mga kababayan. Hindi po natin minamaliit ang trabaho ng mga MMDA, mga traffic enforcer. Hindi po natin minamaliit yan. Ang sinasabi lamang po natin, ngayon nga po na isa ng MMDA chairman, etong si Torre, ay isa ho itong demotion. Bakit kanyo? Kasi PNP chief ka eh. Ang PNP chief natin ay talaga nga namang isang karangal-rangal na posisyon. At aminin na natin, ito ho'y napakataas na posisyon. Sa katunayan, pag ikaw ay naging PNP chief, yan ho ay talagang pangarap ng bawat pulis. Maging ho yung mga nag-aral sa PMA. Yan ho ang pinapangarap. Kakaiba ho yung level ng PNP chief. At ikaw ay hindi lamang sinisante sa bilang PNP chief, pero ikaw pa ay lalo pang tila binastos. Yun ang Gago! katotohanan doon. Kasi sana kung gagawin kang Secretary of DILG, yan, pwede yan. Gago! Tangina, sino kaya ang namipakuno nito? Mga Romales? Ako may hinala ako. Kikwento ako sa inyo, ha? Gago! Mantakin mo kung sakaling sekretary ka ng halimbawa ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ayan, yan, magandang posisyon yan. Para deserving mo kung sakasakali. Ibig sabihin, bilang isang PNP chief, deserve mo maging secretary o kaya presidential advisor, yung mga ganyang level. Secretary level, ika nga. Pero yung gawin kang MMDA, pambihira, o Gago! para bagang sinasabi sa iyo, lumayas ka na. Ito na lang appointment mo para may sahod ka kasi medyo mataas din ang sahod doon, 200,000. So ibig sabihin para bagang pang palubab loob na. Alam mo 'yon? Para bagang para bagang dati kang umiinom ng mga mamahaling alak, di ba? Mga mot-mot yan. Alam mo yung mot-mot? Yung ano bang pangalan nun? Yung champagne na yun at saka yung mga makala ng iniinom mo. Tapos biglang tinanggal sa iyo yun at sinabing, ito, uminom ka na lang ng tubig kanal. Parang gano'n. Gago! Pero may inumin ka pa rin naman. No? Parang gano'n yun. Ikaw ngayon, may posisyon ka pa rin naman. Pero MMDA, ang asikasuhin mo yung traffic. Pero alam mo, honestly, medyo kinakabahan ako dito. Hindi, walang biro. Kinakabahan ako sa posisyon ni Torre na ganito, yung maging MMDA chairman. Paano kung magbida-bida na naman yan? Kasi mahilig magbida-bida. Naalala nyo? Huwag nyo kakalimutan yun, 2-minute response. Tapos papatawag pa siya ng media. Di ba? Papatawag siya ng media, yung pala planted na yung mga tatawagan nila. Di ba? Gago! Paano kung sabihin ninyang paluluwagin niya na ang EDSA? Anong gagawin? Tatanggalin niya lahat ng sasakyan doon. Bawal na dumaan. Gago! Para maluwag ang EDSA, di ba? Ganun baka ganyan na Alam mo naman ng mga discarding nito, discarding pang kanto Di ba? Yung kakalagkarag dito dyan, yung mga ganong klaseng baka mamaya ganyan ang gawin niya Mamaya, yung mga humaharang dyan, mga na traffic enforcer dyan na kakalagkarin din niya pagka hindi niya nagustuhan ng karakas, di ba? Ganun yan baka ganun na mangyari. Pero alam mo, ganito lang para sa akin ito yung aking opinion tungkol diyan. Kasi para bagang since ikaw ay 4-star general at sa batas, isa lamang ang maaari maging 4-star. Porn star, pwede. Pwede ka dyan. Yung, alam mo yung mga tatay na, yung ano man tawag doon? Hindi step sister step daughter. Pwede ka sa mga ganong klaseng Hindi, 4-star. Ibig ko sabihin, 4-star, isa lang ang pwede dyan. At yan ay nakukuha lang ng PNP chief. Since 80 plus days ka lang, I think 86 days ka lang atang naging PNP chief, sinibak ka na doon sa posisyon na yun dahil ang tigas ng ulo mo, ang kapal na mukha mo at ang yabang mo. Yan po ibig sabihin,
nawala ka lang sa posisyon. But still, by law, you are the 4-star general. Ngayon, ang problema, yung PNP chief ngayon, si acting PNP chief, hindi makapwesto bilang PNP chief dahil nandiyan ka pa. Hindi ka pwedeng pag-resignin basta-basta. Di ba? So, para lang siguro suhulan ka, sige na, tanggapin mo na lang to. Gago! Para umalis ka na sa PNP, tanggapin mo na lang tong posisyon na ito. At least ito, may 3 taon ka pang MMDA chairman, di ba? Kung abot pa ha. Gago! Malay mo, pagbitaw mo, biglang ilang araw lang, sibakin ka na rin dyan sa MMDA, di ba? Para lang mapagbitaw ka. Kasi ngayon, na wala na siya sa bumitaw na siya sa pagiging PNP personnel, hindi na siya pwedeng bumalik. At the same time, malaya na yung 4-star. Pwede na ibigay ngayon kay Nartatis yun. So, PNP Chief Nartatis na talaga yan. Full blown na yan, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Baka mamaya inalok lang sa ito, alika na dito, bite, bite. Gago! Ganun yung mga aso, bite, bite. Gago! Pagkagat siya dun sa biglang nakatakas na ngayon yung papatakasin. Parang gano'n, di ba? Parang yung sinasabi, inuuto ka lang. So para bagang inuto ka, umalis ka na dyan sa PNP para malipat na kay Nartatis yung estrella niya, yung kanyang star. Tapos bigla ka naman din palang sisibakin. Sana. Di ba? Anyway, pero kasi kung ako yan, kung ako yung gaganyanin, ako magre-resign na lang ako. Kung may honor ako eh. Parang sa ako kasi yan ang prinsipyo ko sa buhay. Prinsipyo ko yan. Pag ayaw, di wag. Ganun lang kasimple, di ba? Gago! Hindi, totoo. Kaya nung naliligaw ako nung kabataan ko, yung kabataan ko sabi ko, Gago! gusto mo ako? Kung ayaw mo sa akin, hindi wag, umalis ka dito. Gago! Ang ina panliligaw yan. Hindi. Di ba ganun naman kung may prinsipyo ka, yung ayaw na sa'yo, sinusuka ka na, umalis ka na lang. Pag sinusuka ka na ng administrasyon ni Marcos, umalis ka na lang. Hindi ka na kailangan suhulan pa na, lipat ka na lang namin dito para umalis ka. I mean, kung meron ka pang natitirang honor, pero sa bagay, wala ka naman talagang honor, kailan ka ba nagka-honor? Gago! Lalo na siguro nung ikaw ay kabataan mo, wala ka talagang honor. Gago! Kung ikaw ay meron pang dignidad, di ba? Kung ikaw ay isang meron pang honor na titira sa iyong prinsipyo sa buhay, alis ka na dyan. Diba? Alis ka na. Hindi mo na kailangan sabihan pa o suhulan pa o palitan pa yung posisyon mo para lang umalis ka. Ganyan ang ginawa Yan yung ginawa ng administrasyon na to. Umalis ka na lang. At sana naman ngayon, baka mamaya kung ano na maisipin mo dyan sa bagay, sige lang, magbida-bida ka para matanggal ka huli. Gago! Pero may isa pa akong the other side of the story. Alam mo, sa totoo lang makinig kayo mabuti. Feeling ko, talagang ang nagpapaandar nitong gobyerno ni Marcos walang iba ko hindi itong mga rebulya. Feeling ko pagkagagawa nito ni John Vic yung itong posisyon na to parang lalo niya pang ininsulto. Ayaw mo sumunod sa akin nun Kasi di ba remember siya yung nagpapasunod Ayaw mo sumunod. Hindi ka pumapayag sa aming kagustuhan. Sinibak siya as PNP chief. Di ba? Binulungan niya si Marcos. Sibakin mo na itong animal na ito. Ganun. Gago! O sinibak naman siya. Ganun kaututo yun si BBM sa tingin ko Gago! Kasi alam mo, itong Pilipinas, ang nagpapatakbo dito, Remulla. Kaya nga, ito rin isa pa, mas lalo na isang epal, yung si Boying Remulla. Yan ang napaka-epal. Talagang, kaya nga kita mo yung ginagawa nilang pagkakawawa kay Bong Revilla. Alam niyo kung bakit yan, di ba? Naikwento ko na sa inyo. Labanan ng Cavite yan Kalokohan ito. Napaplastikan ako dun. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, yang si Boying Remulla, dating congressman yan. Dating congressman yan ng Cavite. Tanungin niyo yung mga taga Cavite. May nagawa ba yan dyan? Pero ang balita ko, meron ding mga proyekto yan dyan. Na mga di umano, alleged insertion din yan noong mga panahon niya. Noon. Daw, ganun yan. May mga insertion din daw, sabi. Sabi sa akin, kwento lang sa akin ng ilang mga tao dyan sa Cavite. May matinding insertion din daw yan. Hindi, ako ito na lang. Sige, kasi hindi naman po bawal ang sasabihin na naman nila, hindi insertion yan. Ano lang yan, amendments. Sige, sabihin na natin amendments, insertion, kung ano pa gusto ninyo. Ang tanong ko lang sa inyo mga kababayan, may nagawa ba sa Cavite itong si Boying Remulla? Kayo mga taga Cavite, alam niyo yan, wala. Sumagot kayo dyan. Wala ho nagawa yan na matino. Baka yung yung alam mo na, yung dyan, yung dating resort na naging Pogo, kita nyo tila untouchable itong mga Remulla. Pati dito ngayon sa pangyayari dito kay Torres, sa tingin ko, galaw ito ni John Vic. At pagdating naman sa issue ng corruption, issue ng para mailigtas si Marcos, parang si Boying Remulla ang nasusunod sa lahat. Lahat ng utos niya,
nasusunod. Kita nyo na nga lang yung di ba? Yung witness. Sa kanya nang gagaling. Di ba pinagpapasapasan yung dokumento? Sa kanya lang nang gagaling yung testimony ng tao na yun. Bakit ganun? Ikaw ba, Marcos, utu-utu ka na ba talaga sa mga Rimulya? Gago! O hindi mo lang sila kayang tablahin kasi alam naman natin ang karakas ng mga Rimulya dyan sa Cavite. Tanong nyo sa mga taga Cavite, kilala yan, ako po. Gago! Kaya nga ayaw sa kanya ng mga taga Cavite, di ba? Dahil nga sa tindi ng, ewan ko, pang-aabuso daw. Sabi nila, ewan ko, ang nagkwento sa akin, mga taga Cavite. Sabi nila daw, abusado daw yan sa Cavite, parang umasta, parang hari daw ang mga Rimulya. Totoo ba yan? Ha? John Vic at saka Boying Rimulya, totoo ba yung akusasyon sa inyo ng mga Kabiteño na para kayong mga barong, gangster in barong. Ganun ang tawag sa inyo dyan eh. Gago! Kasi ngayon nakikita na natin yung asal nila eh. Kasi since na nasa national na sila, so nakikita na natin eh, di ba? So yan ba ang nangyayari ngayon? Kayo na ba ang bagong gangster ng Malacanang? Gago! Di ba? Kayo na ba ngayon ang namumuno sa Malacanang at yung isa banat lang ng tira ng kung ano-ano. Di ba? Panoorin natin itong balita na to. Oh. Pasok. Sa iba pa natin balita, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III bilang MMDA General Manager. Pinalitan ni Torre ang dating police na si retired Colonel Procopio Lipanan. Mismong si Sandali I stand corrected. Hindi pala siya chairman. General Manager lang pala po. Gago! Mas malala pa pala. Hayop. Akala ko. Kasi iba pa, mas mataas pa yung posisyon ng chairman eh. Iba pa yung general manager. Hayop yan. Tang-ina, sampal yan. Oo, sampal yan sa'yo, Torre. Mayaya ka naman, Torre. Mayaya ka. Hindi ito, there's nothing wrong para pagiging GM o general manager. Pero sobrang malayo yan sa dati mong posisyon na PNP chief. Doon nga lang sa sa bago mo maging posisyon ng PNP chief, mas mataas pa yun. Ito, tandaan ninyo ang MMDA, Metro Manila lang yan. Walang MMDA sa Cebu, sa Davao. Wala. Kaya nga Metro Manila Development Authority. Sa Metro Manila lang yan. Sakop lang yan Metro Manila. Tapos hindi ka pa pala chairman. General manager ka pa pala. Ito talagang downgrade ang ginawa sa'yo ni Marcos. Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumayag. Mag-resign ka na lang. Pambihira ka. May yaya ka naman sa balat. Ganun ka ba talaga kakapal? Sa bagay. Sasabihin ko sa may yaya sa balat niya. Pero talaga naman, tingnan mo yung balat niya. Gago! Ay, naku ka, Torre. Sorry Kamali pa pala ako doon. Ang Press Officer Undersecretary Claire Castro po ang nag-anunsyo dito po bagong posisyon ni Torre na nananatiling miyembro ng PNP at holder ng 4 na estrella o pinakamataas na titulo sa pambansang pulisya. Magugunitang si Torre ay inalis po bilang PNP chief noong pong Agosto makaraan ng 3 buwang panunungkulan. Naku po, grabe. Matindi ho talaga itong ginawa sa iyo, Torre. Ako, kayang-ya. Sa totoo lang, ako nahihiya sa iyo. Totoo. Para ba, nakakaya naman to. Pero matindi yung pagmumukha mo. Ang kapal ng mukha mo, so paninindigan mo na lang yan. Anyway, ito pa isang balita, yung kay Yusek Cabral. Sino ba itong si Yusek Cabral? Ito muna ang simulan natin. Sino ba si Yusek Cabral? Bago natin komentuhan ito. Pasok. Sino nga ba si Catalina Cabral? Mahigit 40 taong nanungkulan sa DPWH si Cabral. Ika nga nila, she rose from the ranks. Nagsimula bilang rank and file civil engineering aide hanggang sa maging engineer at umangat ang kanyang karera. Noong 2014, naging Undersecretary for Planning si Cabral. Siya ang punong tagapangasiwa sa pagpaplano ng mga proyekto ng DPWH. Alam niya ang mga proyektong nakaprograma at kung paano pinondohan ang mga ito. Sa lawak ng kanyang kaalaman sa kalakaran sa DPWH, hindi katakatakang nadawit siya sa flood control scam. Sa salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo, isa si Cabral sa mga opisyal na sangkot umano sa kickback scheme sa flood control projects. Sa pagharap ni Cabral sa mga pagdinig ng Senado noong Setyembre, inusisa ang papel niya sa budget insertions. May aligasyon kasing nakipag-ugnay si Cabral sa ilang mambabatas para tanungin kung may priority project silang gustong ipasama sa budget ng DPWH. Pero tinanggi ni Cabral ang aligasyon. Si Cabral din ang nagpaliwanag tungkol sa allocables na sinasabing bagong pork barrel. Ayon sa kanya, budget ceiling lang daw ang allocables para sa bawat distrito na nakabase sa isang formula na kakaunti lang sa DPWH ang nakakala. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Ngayon, naku po. So, ayan na nga ho. Para bagang ito yung middleman, parang ganun. Pero in this case, woman, siya yung middleman between the DPWH and kung sino man yung kumikickback, yung nakakatanggap ng allocable. So, the rest, halimbawa ito, yung mga DPWH secretary, other USEC, other politician, siya yung pinakagitna. Kaya napaka-importante ng papel nito ni Cabral. Pag ito, yung nawala, malaking bagay. Tulad nga ng nangyari ngayon. Kasi imaginein mo, pag nabiyak yung gitna, sino na ang magiging connect nung lahat na yun? Hindi naman, pag alam niyo naman ang katkungan sa Pilipinas, diba? Yung, hindi naman direktang nakikipag-usap. Kaya kalokohan yung sinasabi ng iba na direktang nakikipag-usap daw. Oo, meron instances, halimbawa talaga magkaibigan ng dalawang politiko at halimbawa ay politiko talaga yung pero merong gumagalaw sa baba. Yun yung middleman. Halimbawa, kunwari lang, head ng, bakit sasabihin niyo ba, bakit hindi yung secretary? Siyempre, pag secretary ang gumalaw, una-una, hindi naman niya kabisado yung kalakaran pagdating sa kung paano yung nakawan sa baba. Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Kasi, halimbawa, kung ikaw gagawa ka ng katarantaduhan, hindi naman yung pinuno ang lalapit sa, ito penge ko, penge ko. Hindi naman gaganon yun, di ba? O sekretary, katawagan niya si senator, senator, congressman, penge ko nito. Meron niyang, balalay, ika nga. Meron niyang yung gagalaw. Yung, siya yung dirty job sa kanya. Siya kakausap, siya mag-negotiate, sa lahat. Yun daw ang papel ni Cabral. Di umano, alleged. Kaya nga, ngayon, medyo marami ang nanganganib dahil sa hindi na may kukonek. Yung mga testimony, yung mga bagay-bagay, hindi na ho may kukonek kasi nawala siya. Eto, pakinggan natin ito. Why do you think this list has not been made public? Why do you think the ICI never asked you for a copy? I mean, I would like to ask you for a copy because I think everybody is curious and it seems like this would unlock a lot of questions and solve maybe some of the mysteries that we are facing with this case. Not surprisingly, there are many politicians who are on the list because the assumption anyway is that congressmen and senators insert projects into the DPWH budget, although this is not officially admitted by the DPWH in the net. But the perhaps less expected thing is that there's also other people outside of the legislature that insert projects into the budget based on the names in the list. Wait lang, ito dalang pala muna kasi yan yung medyo mas malalim pa yung listahan na sinasabi. Mas maganda yung pagpapaliwanag nitong ito, sorry Mas maganda ito. Ngayong Ay, sorry, ito. ay makukulong. Bakit wala? Hindi ko na ilagay, pambihira, oo. Mas maganda yung paliwanag ito nila Marcoleta tungkol dyan eh. Ang ganda ng yung mga sagot. Wait lang, asan na yun? Ito. Ang Yan, mas maganda ulat to, mo mga dito ay kababayan. nakita siya sa At gilid dito ng naman Duwag gagaling River. ang tanong Duwag natin River. para sa Noche Buena nyo. Naku, malapit na Noche Buena. Mga kababayan ko, malapit na. Nakuha siya ng mga rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklaran patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardo Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabihan niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari ito, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa area pa rin yun. Ibig sabihin, dalawang beses sila pumunta. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ang Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na eh. Madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang